Samantala, kanino ba mapupunta ang mana ng isang menor de edad na tagapagmana at sino ang mga maaaring legal guardian nito? Ni Attorney JJ Atienza sa bisig ng batas. Nakatanggap po kami ng isang sulat mula kay Tina. Ayon sa kanya, matagal nang hiwalay ang kanyang kapatid sa asawa nito. Mayroong naging anak ang kanyang ate na ngayon ay 16 na taong gulang na. Nang maghiwalay daw ang ate ni Tina at ang asawa nito, ang kanyang pamangkin ay 8 taong gulang na noon. Iniwan daw ng ate niya ang bata sa pangangalaga ng mga biyenan nito at nagtrabaho na at nanirahan sa ibang bansa. Kahit naman daw sila hiwalay na, patuloy pa rin ang komunikasyon ng mag-asawa at wala naman daw palya ang ate niya sa pagpapadala ng pera para sa anak, lalo na sa pang-tuition nito. 3 taon nang nakararaan, pumanaw ang ate ni Tina. Noong Marso naman ay nabalitaan niya sa biyenan ng kanyang ate na biglang yumao ang asawa nito. Ayon kay Tina, marami raw naipundar ang mag-asawa, kabilang na dito ang isang lupang sakahin, at ang tanda daw niya ay 2 joint bank account. Nababahala daw si Tina dahil gusto niyang masiguro na makukuha ng pamangkin niya ng maayos ang dapat na mana mula sa mga yumaong magulang nito. Nalaman daw niya kasi na tila ang mga biyenan ng ate niya ang nais na mamahala ng mamanahin ng kanyang pamangkin. Baka daw kasi malustay lamang ito. Itinatanong ni Tina kung tama daw ba na ang mga biyenan ng ate niya ang mamahala dito. Tina, ayon sa Section 2 Rule 74 ng Rules of Court, kahit sinong kamag-anak o ang mismong menor de edad kung siya ay nasa edad na 14 na taong gulang ay maaaring mag-file ng petition for appointment of a general guardian para sa nasabing menor de edad at sa mga ari-ariang naiwan para sa kanya. Ito ay maaaring i-file sa probinsya o lungsod kung saan nakatira ang menor de edad. Sino-sino ba maaaring maging legal guardian ng menor de edad o di kaya ng mga ari-arian nito? Ayon sa Section 74 ng Rules of Court. Ito ay ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga taong ito. Una, ang mga lolo at lola ng bata. Ikalawa, pinakamatandang kapatid na ang edad ay 21 anyos o higit pa ng batang naulila. Ikatlo, ang taong sadyang nag-aalaga sa bata at ikaapat, kahit sinong sa palagay ng korte ay makapagsisilbi ng maigi para sa ikabubuti at kapakanan ng bata. Tandaan na ang guardianship na ipinagkakaloob ng korte sa sinumang tao ay hindi nagbibigay kapangyarihan sa kanya na lustayin ang ari-arian ng menor de edad dahil kaakibat ng pagkakaloob ng guardianship ay ang responsibilidad na masiguro na pagsapit ng legal na edad ng bata, buong-buo nitong makukuha ang lahat ng para sa kanya. Paalala lamang po na ang aming opinyon ay base sa mga detalyeng inyong ibinigay sa amin. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong abogado tungkol sa inyong mga legal concerns. Salamat po sa pagtitiwala ninyo sa PTV4 News. Mag-email lamang po sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza po, ang inyong bisig ng batas.